hindi po porkit nagsasalita tayo, ay nagko-communicate na tayo. Di ba po? Kasi po, una, ang sabi po dito sa aking kodigo, haba po kasi tutok. Una po, a complaint. Ang reklamo po ay hindi komunikasyon. Yes. Kapag nagre-reklamo po, nagre-reklamo ka na, pero hindi ka po nakikipag-usap. Hay, nako, sira na naman ang sira na naman ang ganta, kulang na naman ang budget, bla 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 bla. Sorry. Diba? Sorry. Bakit nag-sorry? So, tandaan po natin yun. Ang pagreklamo po ay hindi po makikipag-communicate. Pangalawa po, criticism is also not communicating. Kapag yung asawa po natin ay lagi na lang nating sinasabi na, baho po naman, nag-toothbrush ka naman, maligo ka naman. Yan, lagi na lang po lahat na lang ng mali. Lahat na lang nakitaan ng mali kung sa asawa. Kung tayo mag-jowa, ang bango mo, kayo mag-asawa tayo, parang may iba lang amoy mo, gano'n. Alam mo naman. Mga gano'n po, hindi rin po communication yun. Kasi po again, puro reklamo, puro negative lang po ulit ang narinig. Emotional blackmail is not communicating. Yung pag nagkaroon na ng problema, iiyak ako! Huwag ka na magsalita isang tatako! Babalik na ako sa bahay ng nanay ko. Yung gano'n, no? Grabe po. Wala na nag-usap kasi nag-iyakan na siya. Oo, grabe. Hindi po ulit nagko-communicate pag gano'n kasi iyakan na lang. Isa pa po, blaming is not communicating. Ikaw kasi nalimutan mo yung ganito, no? Anniversary natin, bla bla bla. O, hindi ko nalimutan. Pagka lagi na lang po sinisisi, pag nagsisisihan na lang po lagi, again, hindi pa din po pakikipag-communicate. Ayan. Papasok po tayo ngayon sa lahat ng problema na nararanasan sa buhay mag-asawa. So lahat po ay ma-encounter po natin ngayong gabi. Una po, ito po ay related pa rin po sa communication. Ano po? Una po ay constant petty quarreling. Mga maliliit na bagay na pinalalaki. Hindi naman kasi kailangan lahat pag-usapan. Minsan, maliliit na bagay, pwede namang palampasin or tiisin. And then later on, kapag kalma na tayo, pwede pag-usapan. Usually kasi nagiging problema ito kapag in the heat of things. Hindi, pag-usapan natin ito ngayon na! Ngayon natin ito solusyonan. Pero lalo lang tayong nagbabanggaan kasi mayroong nakakalaki na emosyon doon sa pagsisisihan ng pag-aaway. Pangalawa po, unresolved differences. Tayo po ay dalawang tao. Magkaiba rin po talaga kayo. Mahirap naman po sa mag-asawahan na, parehas po kayo ng gusto. Parang hindi po ako nakakilala pa ng mag-asawahan na lahat ng gusto ng lalaki ay gusto din ng babae. Ang asawa ko ay mahilig sa motor. Lahat po ng motor na pinatakita niya sa akin, wala po ako yung pake. Pero recently po nangyayari. Napakita ko siya motor. Ang tingin mo dito? Ganun lang po. Kaya nga ngayon, wala pa. Pari naman na mabali ulit. So yun po. Nilalabas ko talaga ito dito. Kaya naghanap ka. Pero anyway, imposible po na lagi pong nagkakasundo. Ano po? At syempre, dahil magkaibang tao nga po tayo, magkaiba po din yung mga gusto natin sa buhay, even yung opinions natin, priorities. Minsan yung pangarap po natin, may magkaiba rin tayong pangarap aside sa pangarap natin mag-asawa, di ba? So isa rin po yun. And problems with in-laws, baka birugan po tayo ditong mga hindi po natin kasundo ang ating mga biran. Sana po huwag naman, di ba po? Praise the Lord, at ako po yung mahilamhan ng aking mga Mahirap din naman yung nana. pero ako mga sinapakain dito. mas pero anyway, yun po, ano po, sana po ang mga, wala pong, ito po yung mga ilan sa mga nagiging cause ng problema sa pakikipag-community. Kasi nga po, kahit po yung sa problems with it, ano po kung nakikita niyo po sa mga movie pa nga lang, diba? Mas kinakampihan ang nanay kaysa sa asawa. Yung mga ganung bagay po na hindi na pinag-uusapan. Pero, dapat pag-usapan. At ano po ang remedy o solusyon po sa mga ganung problema? Una po, ay dalawa po na. Look for alternate routes and make use of time. Yan. So, halimbawa po, look for alternate routes. Alam ko po, usually, pagka kayo'y bagong kasal, marami po kayong pangarap. Ano po? Siyempre, meron kayong plan A, plan B, plan C. Para po makamit yung mga yun. Gusto natin magkaroon na tayo ng sariling bahay, sariling kotse. Marami po tayong pangarap. Siyempre, bagong kasal po yun. Young couple lang po tayo. Pero minsan, yung mga pangarap na yun, hindi po
kung meron ka pong plan A, minsan baka kailangan pong mag-resolve sa plan B para makamit pa rin po yung ibang, yung same goal. Marami pong paraan. Or even, si brother may plan A, si sister may plan B. Hindi magkatugma yung plan A at plan B. Sino bang masusunod? Baka naman pwedeng may plan C. Yeah? Meron pang isa pang way na pwede natin punta. At doon po papasok yung make use of time, mag-usap. Pag po merong mga bagay na nararanasan na hindi na po nagkakasundo, doon na po yung time na it's time to talk. Doon po papasok yung it's time to talk. Yes, of course. Kasi when we use our time properly, hindi naman kasi pwede na hindi natin pag-usapan yung nagka-problema tayo tapos, hindi, sige, ganito na lang. Yan yung plano mo, ito yung plano mo, tapos na. Pero may oras pa naman para mag-usap. Hindi dapat tayo na madali na mag-produce ng plano para sa ating mag-asawa sa ating pamilya. At dito po papasok yung tip number 2. Yung number 2 natin. Which is disagree without being disagreeable. Kasi nga marami pong disagreement sa mag-asawa. Kasi nga po, again, magkaibang tao po tayo. Okay. So, ano po yung paalala sa atin sa point na ito? So, disagree without being disagreeable. Kapag po tayo ay nag-aargumento na, hindi dapat meron tayong rules. Amen po? Kasi kapag wala tayong rules at nag-aargumento tayo kahit sandali ng nihaliho yung ating problema, kahit ano free, kahit ano pwede, baka magkasakitan, magka-problema pa tayong lalo. Amen? So ano po yung mga rules natin kapag tayo nag-aargumento? Una, don't be rude or sarcastic. Amen? Kailangan po kung ano yung sasabihin natin sa ating asawa, yung talagang ibig natin sabihin. Huwag na natin gamitin yung naiintindihan mo dapat ako. Alam mo, dapat na nasa isip ko. Sinabi ko na yan, di ba? So, hindi dapat kasama yung sa ating discussion. We have to be very, very open and very, very real sa ating pakikipag-usap sa ating asawa. Next! Nakakabastos kasi yung parang, oo, talaga. Kung may ganun pa, nakakaaway na. Talaga naman. Di ba, parang minamaliit mo yung asawa mo para lang sumunod siya sa'yo. Amen? Wherein, in our relationships, dapat pantay tayo. Amen? Partner tayo eh. Partner ng lalaki at ang babae ay pantay. Amen? Sa isang relationship, lalong-lalo na sa relationship natin with the Lord. Amen? Amen po ba doon? Amen. We value yung sinasabi ng asawa natin. Amen? Amen. Yan, hindi lang tayo tama. Next, don't call each other names. Alam niyo po ba yung story ng batang tinanong ng teacher? Kung ano yung mga pangalan ng mga magulang nila? Meron daw isang batang tinanong ng teacher. Sabi ng teacher, anak, ano ang pangalan ng iyong mga magulang? Sabi ko ng bata, yung tatay ko po si Demonyo. Yung nanay ko po si Bruha. Ha? Bakit yun ang pangalan ng mga magulang mo? Kasi po yung pinatawag sa isa't isa. Bakit? Paano mo ba narinig yan? Pag po nag-aaway sila, ikaw Demonyo ka! Walis ka sa bahay namin! Ikaw Bruha ka! Yan na lang lagi sinasabi mo! Yan. We don't call each other names. Again, it's belittling our partner. Amen? Tatawagin natin sila. Kung gaano natin sila kamahal, dapat kahit galit tayo, ganun pa rin. Kung nag-aaway na, mahal pa rin ang tawag. Honey! Honey, ano ba? Inis na. Magaling ka sa akin, sweet pie. Diba? So we don't call each other names. Next, we don't hurt each other physically. Amen? Amen po ba doon? We don't hurt each other physically. Kung ang problema ay sa isip din ang gagamitin natin para mag-solusyon doon. Amen? Pwera na lang po. Kung habang nagdidiskusyon kayo, bawat sigaw ng bawat isa nagtatanggal na ng damit. May naman siguro dapat na gano'n. Oo. Pag nag-aaway kayo, dapat bawat sigaw tanggal isang damit. Nagtaas ka ng boses, tanggal ang t-shirt. Away tayo mamaya. Sige. Yan. Amen mo lang. Okay, we don't resort to physical violence. Amen? Ito talaga nagawin ko sa mga ganong usapan. Buhay na buhay. Alam nila yan. Alam nila yan. Kaya nagpakasal tayo eh. Kasi gusto ko na magsalita ng gano'n. Okay. So we don't hurt each other physically. Physical violence will not solve anything. Amen po ba? Kasi kapag sinasaktan na natin ang ating partner, para lang tayo ang masunod. Again, hindi natin siya tinuturing na equal natin. Amen? Walang value yung sinasabi mo. Ito ka! Ako lang masusunod. Maliit ka. Ako malaki. Ako masusunod. Amen? Ganun po ang mensahe
mensahe nun sa mag-asawa. Amen? Amen po ba yan? Amen. Next, don't shout at each other. Yan, kung sisigaw man kayo, mahal kita! Sinabi na mas mahal kita! Hindi, ako! Mas mahal kita! Hindi. Don't shout at each other. Amen po ba doon? We try to control ourselves. We try to control our emotions. Amen? Kasi nga, kapag nagsusolve po tayo ng problema, hindi naman pwedeng puro emosyon lang. Wala nang mangyayari sa ating usapan kung puro emosyon lang. Amen? Wala pong solusyon. Sa trabaho po ba, kapag nag-meeting kayo, kunyari, or may kausap kayo sa trabaho, okay lang po bang sigawan ninyo yung katrabaho niyo? Pwede po ba yun? Hindi. Pwede? Hindi. Hindi, di ba? So, kung sa katrabaho mo, hindi ka sumisigaw, bakit sa loob ng bahay mo sinisigaw mo yung asawa mo? Amen po ba yan? Dapat po ang boses ay laging malambing. Malambing. Mama? Sabi nga naman, ilaw, inis na yasin. Okay, and then of course, don't curse. We don't curse. Hindi tayo dapat magmura sa loob ng ating tahanan dahil ito tahanan ng Panginoon. Amen po ba? Dahil ang pagmumura ay may kalakip na katotohanan. Kapag sinabi mo ang salitang yan, napakahalaga po ng mga salita. Amen? Tayo nga, ang mundo nga po natin nabuo dahil sa isang salita. Sabi lang ng Panginoon, mabubuo ang lahat. At nagkaroon na po ng mundo. Amen? Ganun din po ang halaga ng salita sa loob ng tahanan. Amen? So kung ano man ang itatawag mo sa asawa mo, magiging totoo yan. Amen po ba? Alright. And then lastly, is to be humble enough to accept that there is a problem. Marami po sa atin yung ganito. Lahat po tayo nakaka-encounter ng ganitong pagkakataon. Lalong-lalo na sa buhay mag-asawa. Mag-asawa na kami, kaya na namin ito. Nakakahiya sa kanila, baka marinig nila. Nakakahiya sa ibang tao, baka makita nila. Kung talagang nakakahiya, bakit hindi natin aminin may problema? Para hindi tayo mahiya. Amen po ba? Kasi kapag hindi natin nilalagay sa liwanag ang problema, hindi na susolusyonan. Amen po? Amen? Amen. So kaya po, ang isa pong reminder sa atin dyan is actually to always talk to each other about simple problems. Amen? Kasama po dapat sa schedule natin yun kada linggo. Yung pag-uusap ng mag-asawa, ano ba naging problema natin ngayong linggo? Pag-usapan natin lang. Amen? Amen po? Alright. And so these are experiences ng counterflow. Di ba po ang nakakainis? Pag nasa kalsada ka sa